Hello, kamusta tayong lahat? Matatapos na natin yung Colossians. Tapos after nun, hindi pa natin alam kung ano ang susunod. Pero bago natin tapusin yung Colossians, meron akong i-share sa inyo itong Exodus chapter 23 verse 19, Exodus chapter 34 verse 26, tsaka Deuteronomy chapter 14 verse 21. Lahat ng verse na nabanggit ko, so dalawang beses binanggit sa Exodus, tapos isang beses binanggit sa Deuteronomy. So, ang sabi dito sa Exodus chapter 23 verse 19, bring the best of the first fruits of your soil to the house of the Lord your God. Do not cook a young goat in its mother's milk. No? So, ang sabi dito ni Almighty Father, kasi utos niya to kay Moses, pinapasulat niya na ito ang gagawin ng mga Israelites. So, nasa luto, bring the best of the first fruits of your soil to the house of the Lord your God. Do not cook a young goat in its mother's milk. Tapos, binanggit ulit sa Exodus chapter 34 verse 26. Bring the best of the first fruits of your soil to the house of the Lord your God. Do not cook a young goat in its mother's milk. Tapos, binanggit ulit, no? Sa Deuteronomy chapter 14 verse 21. So, tatlong beses na banggit sa Old Testament. Do not eat anything you find already dead. You may give it to the foreigner residing in any of your towns, and they may eat it, or you may sell it to any other foreigner. But you are a people holy to the Lord your God. Do not cook a young goat in its mother's milk. So, nung chinek ko sa internet, ang dami nilang ibig sabihin, no? So, may mga tao ngayon, na pag nagluluto sila ng goat, hindi nila isinasama yung milk or hindi nila or dairy products doon sa pag nagluluto sila ng goat or pag nagluluto sila ng cow, hindi nila isinasama yung dairy, yung ano ba yung mga dairy, yung cheese, yung butter, hindi na sinasama yon or yung milk, no? Pero, iba ang ibig sabihin nito, ng do not cook a young goat in its mother's milk. Ang ibig sabihin ng do not cook a young goat in its mother's milk, alam niyo ba yung kasabihan na ginigisa ka sa sariling mantika? Ha? Alam niyo ba ibig sabihin nun? Or yung have your cake and eat it too? So, ang ibig sabihin nun, greediness, no? Greediness ang ibig sabihin nito. Ngayon si Almighty Father, bago niya binanggit ito, sinabi niya na bring the best of your first fruits of your soil to the house of the Lord. So, ibig sabihin nito ni Almighty Father, huwag maging greedy ang mga tao. Si Almighty Father na ang nagbibigay sa atin ng blessings, so dapat ibigay natin kay Almighty Father ang nararapat para sa Kanya. So, 3 beses niyang binanggit yun. So, pag binibigyan tayo ng blessings, i-share natin sa ibang mga tao. At pag binibigyan tayo ng blessings din, yung the best natin, ibibigay natin kay Almighty Father. Whether kung ano yung trabaho natin or kung ano man ang maibibigay natin, kung ano man yung talent natin, kung ano man ang pwede nating ma-invest kay Almighty Father, ibigay natin ang nararapat ng para sa Kanya. Dahil siya ang nagbigay lahat ng mga blessings sa atin. Actually, hindi naman niya tayo kailangan eh. Hindi tayo kailangan ni Almighty Father. Tayo may kailangan kay Almighty Father. Kaya dapat, magpapasalamat tayo sa Kanya. Paano tayo magpapasalamat? Mag-give back tayo sa Kanya through our praise and worship, sa pag-share natin sa ibang mga tao ng Word of God, sa pag-share natin ng time and effort, and sometimes, if you have monetary blessings, you may give it to other people, you may share it to other people, and sometimes food, or clothing, or whatever na pwede nating ma-share.
Yun ang ibig sabihin nito. Kasi yung iba, ginawang literal, no? So, hindi to literal ng do not cook a young goat in its mother's milk. Ibig lang sabihin nito, huwag tayong maging swapang. Huwag tayong manggisa sa sariling mantika dahil si Almighty Father na nagbigay lahat, tapos sinaswapangan pa natin siya. Hindi pwedeng ganon, okay? So, dapat maging mapagbigay din tayo. Matuto tayo magbigay kasi si Almighty Father, tinuturuan niya tayo. Tinuturuan niya tayo mag-share sa mga tao. Sa kahit sino. Si Almighty Father, hindi naman niya kailangan eh. Hindi naman kailangan ni Almighty Father mga material things. Hindi, itong time lang na to na sa Old Testament, tinuturuan lang niya to, sample lang to, okay? Parang sample muna, parang mga pwede niyo i-offer, mga fruits. Pero ngayon, hindi na kasi si Jesus Christ na ang nag-offer ng lahat. Perfect sacrifice, si Jesus Christ. So, ngayon, kanina ngayon tayo magbibigay kung na kay Almighty Father na ang lahat at naging perfect ang sacrifice na si Jesus Christ ay nasa sa Kanya, na binigay ni Jesus Christ ang buhay niya para sa atin. Ano ngayon ang pwede natin maibigay? Time and effort. Kung may talent kayo, pwede yung ibigay kay Almighty Father. Lahat, pwede nating ibigay ng bukal sa puso natin. Dahil mahal natin si Almighty Father, dahil tatay natin siya. Kasi baka sabihin nyo, hindi naman ako mayaman, wala naman akong pera. Kahit hindi naman pera eh. Yung talent mo, yung pag-share mo ng Word of God, yung pagbibigay mo ng testimony sa mga tao, yung ipapakita mo, yung light mo sa ibang mga tao, yun ang pag-share. Kasi gusto ni Almighty Father, nag-share tayo sa brethren natin, sa kapwa-tao natin. Kasi kung sa kapwa-tao nga natin, hindi tayo nag-share kay Almighty Father pa, sakim tayo talaga, di ba? So, gusto ni Almighty Father, makita ni Almighty Father na nag-share tayo sa kapwa-tao natin. Yung insights or share mo yung talino mo sa ibang tao, ganon. Hindi ka swapang na laging ikaw lagi bida. Hindi ganon, ayaw ni Almighty Father nun. Mag-share tayo sa bawat isa sa atin. Kahit ano. Kahit na insights or yung verse ng Bible, pwede mong i-share sa mga tao para mabuksan ang isipan nila. Malit na bagay lang yun, ano? Pero kay Almighty Father, importante yun dahil nag-share ka eh. I-share mo siya sa mga tao. Hindi ka naging greedy, hindi ka naging kasi pag naging greedy ka, ayaw ni Almighty Father nun. Okay? So, dito na tayo sa Colossians chapter 4. Pero yung mag-recap muna tayo. Natatawa ako pag-recap. Ng Colossians chapter 3. So, dapat meron tayong pagpipigil sa sarili natin, ano? Tanggalin na natin yung galit natin, yung rage, yung malice, yung slander, and filthy language from our lips. Kasi, malahal ang pagkakabili sa atin ni Jesus Christ, yung dugo niya. Bagong creation na tayo, hindi na tayo gaya ng dati. Na-renew na ang pagkatao natin. Yung knowledge natin, na-renew na. Yung knowledge natin dati, puro kasamaan ang nasa sa isip natin. Ngayon, hindi na. Si Almighty Father na lagi ang nasa sa isip natin. Kaya makikita sa atin ang image ni Jesus Christ. Dahil nasa sa atin si Jesus Christ, nasa sa puso tayo. Nasa sa puso natin si Jesus Christ. Kaya tayo, pantay-pantay tayo sa paningin ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Walang lamangan. Kahit sa pag nagkakasala tayo,
meron syempreng kaparusahan yun. Kasi walang favoritism, no? Nakalagay dito sa huli, no? Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs. And there is no favoritism. So, kaya pag magkakasala tayo, hingi tayo ng tawad kay Almighty Father. Tsaka kay Jesus Christ. Tapos yung household natin, kung Christian yung household nyo, i-keep nyo, no? Magmahalan kayo. Magmahalan kayo, mag-isa lang kasi ako dito, kaya wala mamahalin. Ang mamahalin ko si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. I'm sure nag-iingat sa akin. So kung kayo, wala rin kayong makausap, no? Si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ, lagi silang willing makapag-usap sa atin through prayers. Kaya magpa-pray tayo, magbabasa tayo ng Bible. At yun tayo na Colossians chapter 4. Masters, provide your slaves with what is right and fair, because you know that you also have a master in heaven. So yung mga master na tinatawag dito, yung mga business owner to, yung mga bossing nyo, ganon. Tapos yung mga slave, syempre kayo, yung mga empleyado, tayo, no? Ako rin, empleyado rin ako ni Almighty Father. So, ibig sabihin nito, yung mga master dito, yung mga bossing dito sa earth, may bossing din sila, no? So, ang bossing natin, si Almighty Father, ang pinaka-boss natin, pinaka-master natin. Dahil tayo lahat, slaves. Dahil lahat tayo, may mas nakakataas pa sa atin. Example, meron kayong kasambahay, no? Di, ikaw, bossing ka nung kasambahay mo. Ngayon, since bossing ka nung kasambahay mo, ikaw naman, empleyado ka naman ng isang kumpanya. Di, slave ka rin ng kumpanya, no? Kasi may boss pa. Ngayon, yung boss mo na yon, slave naman din siya, no? Nang mas may nakakataas pa sa kanya. Baka government, ganito yung government, mas may bossing pa. Din si Almighty Father yun. Yun ang highest level na si Almighty Father. Yun ang boss natin, yung pinaka-master natin, yung pinaka-Lord of Lords and King of Kings natin. Kaya sinasabi dito na yung mga boss dapat tatuhin ng maayos yung kanilang mga tauhan. Kasi tauhan din sila, no? Tauhan din tayo ni Almighty Father. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Sabi ni Paul, lagi tayo magpe-pray. Laging magbabantay at magpapasalamat sa lahat ng mga blessings at sa mga pangyayari sa buhay natin. Dahil lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, ina-allow ni Almighty Father yon. Si Almighty Father may control sa buhay natin. Kasi yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin, yun ang pero iba-iba tayong iba-iba tayo ng mga experiences. Pero yun ang way para mapalapit tayo kay Almighty Father. Kaya lagi tayo magpapasalamat. And pray for us too, that God may open a door for our message so that we may proclaim the mystery of Christ for which I am in chains. So si Paul dito, nagpapapray siya para lalo niyang maipalaganap ang salita ng Diyos at may palaganap na si Jesus Christ ang Savior at Redeemer. Nagpapapray si Paul dito. Pero wala na si Paul. So, sino ang pagpipray natin ngayon? Yung mga leaders ninyo na maging maayos, no? Na laging magsalita ng totoo at laging nasa Bible dapat ang ma-share nila sa mga tao para hindi maligaw ang mga tao. Pray that I may proclaim it clearly as I should. So, sabi ni Paul, pag-pray nyo siya, or pag-pray natin daw siya, pero wala na nga siya, para may proclaim niya ng maliwanag kung ano ang dapat niyang sabihin. So, dito ngayon, ang pag-pray natin, yung mga leaders natin, yung mga
nag-oversee sa inyo sa inyong mga meeting time or gathering places. Hindi ko masabing church kasi hindi church yon, it's only a building, no? Be wise in the way you act toward outsiders. Maging matalino tayo, maganda ang decision making natin kung interact tayo sa mga hindi followers ni Christ. Make the most of every opportunity. Let your conversations be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. So, dapat ang laging sasabihin natin yung maayos, yung may paggalang, at dapat may substance lahat ng mga sinasabi natin. Minsan walang substance yung mga pinagsasabi ko rin, no? So, dapat lahat maayos sa mga sinasabi natin, mga mga binubukaan ng bibig natin, mga sinasalita natin. Lahat dapat sa ikapupuli ni Almighty Father. Para masagot natin ng maayos ang lahat ng tao. Kasi para sa mga Christians to, so tayo mga Christians, para masagot natin lahat ng maayos, kailangan yung mga sinasabi natin may kabuluhan. So ito, final greetings na to, no? Kasi last chapter na to ng Colossians. Tychicus will tell you all the news about me. He is a dear brother, a faithful minister and fellow servant in the Lord. So, kasama niya si Tychicus, pero ipapadala niya si Tychicus sa kanila. Kasi siya, Tychicus, ang magsasabi sa kanya ng news o balita tungkol sa kanya. So, nag-serve din si Tychicus kay Almighty Father. Servant din si Tychicus. I am sending him to you for the express purpose that you may know about our circumstances and that he may encourage your hearts. So, ipapadala nga niya si Tychicus para malaman ng mga tao sa Colossians, tao sa Colossae, ang mga nangyayari sa kanila. At para ma-encourage din, mabigyan ng strength at lakas ng loob ang mga taga-Colossae. He is coming with Onesimus. So magkasama si Tychicus at saka si Onesimus. Our faithful and dear brother who is one of you. So si Onesimus, taga Colossae din, no? So babalik si Tychicus at saka si Onesimus sa Colossae. They will tell you everything that is happening here. My fellow prisoner Aristarchus sends you his greetings. So nagpapa-hello si Aristarchus, as does Mark, the cousin of Barnabas. You have received instructions about him. If he comes to you, welcome him. Jesus, who is called Justus. So, iba tong Jesus na to sa verse 11. So, ang tawag din sa kanya is Justus. Also sends greetings. So, kasama rin ni Paul si Justus. So, ang kasama ni Paul si Aristarchus, si Mark, tsaka si Justus. These are the only Jews among my co-workers for the kingdom of God, and they have proved a comfort to me. So, kapareho niyang mga Jew, itong mga kasama niya, at nagbibigay sa kanya ng comfort. Kasi, hindi madali maging isang servant ni Almighty Father. Hindi madali. Kahit nga ang pagiging Christian, di ba, hindi madali. Kailangan watchful tayo sa mga ginagawa natin, tsaka sa mga sinasabi natin. Kaya nga sinabi din ng Jesus Christ na maliit lang or narrow lang ang gate papunta sa heaven, sa kanyang kingdom. Nung si Jesus Christ nag-resurrect na, tapos nakita na siya ng mga apostles, no? Nabuhay na si Jesus Christ, nakita na siya ng mga apostles, at papunta na siya ng langit.
So, nagbigay muna siya ng mga instructions bago siya nagpunta ng langit. So, nung nagpunta ng langit si Jesus Christ, kasama niya yung flesh niya, yung katawan lupa niya, na idala sa langit. So, nung time na yun, marami na rin tao. So, may mga disciples na nun, tsaka na madami rin. So, may mga witnesses kung paano si Jesus Christ nakapunta ng langit na nakita nila na umakyat ng langit si Jesus Christ maliban sa mga apostles. So, yung mga tao na yon, konti lang ang nakakita ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Pero maraming tao na sa Jerusalem nung time na yon. Pero konti lang ang nakakita sa kanya na umakyat ng langit. Nung tinignan ko sa internet, umaabot na ng 60,000 or 70,000 ang mga tao nung time na yon. Nung time ni Jesus. Pero nung nag-resurrect siya, konti lang ang nakakita sa kanya. Sa konting tao lang siya nagpakita. Doon sa mga disciples and apostles niya. Kaya napaka-blessed ng mga tao na nakakakita ng pag-akyat ni Jesus Christ in heaven. Pero tayo, kung bibigyan tayo ng pagkakataon ni Almighty Father, makikita natin si Jesus Christ sa pagbaba naman niya dito sa lupa sa kanyang second coming. At tayo sa verse 12, no? Epaphras, who is one of you and a servant of Christ Jesus, sends greetings. So kasama rin ni Paul si Epaphras. He is always wrestling in prayer for you, that you may stand firm in all the will of God, mature and fully assured. Nagre-wrestle, nakikipag-wrestle, nag-struggle si Epaphras. Na pinagpipray niya ang mga Colossians na maging faithful sila kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Na maging matured sila at fully assured of Christ's coming and Christ being the savior of our and Christ being the savior of the world. I vouch for him that he is working hard for you and for those at Laodicea and Hierapolis. So, sabi ni Paul dito, I vouch for Epaphras na siya ay isang servant ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ na faithful siya. At siya rin ang nag-work. Si Epaphras din pala ang nag-oversee ng mga tao or Christians sa Laodicea tsaka sa Hierapolis. Our dear friend Luke, the doctor, hindi natin alam kung ito yung nagsulat ng Book of Luke, no? Kasi wala namang binanggit. Pero baka lang, no? Hindi tayo sure. Kasi Luke, the doctor. Okay? And Demas send greetings. So kasama ni Paul din si Luke, tsaka si Demas. Give my greetings to the brothers and sisters at Laodicea and to Nympha and the church in her house. So, i-greet nyo rin ako sa mga brothers and sisters o sa mga Christians sa Laodicea, tsaka sa Nympha, at sa church in her house.
After this letter has been read to you, see that it is also read in the church of the Laodiceans, and that you in turn read the letter from Laodicea. So, sinasabi nito ni Paul na itong letter na to, ipabasa ninyo sa mga Laodiceans. Tapos, yung mga letter naman na nasa Laodiceans, mabasa nyo rin. So, pasalin-salin, palipat-lipat itong mga letters na to na mga sinulat ni Paul para mabasa ng lahat ng mga Christians. So, hanggang ngayon, nababasa natin. Tell Archippus, see to it that you complete the mystery you have received in the Lord. So, si Archippus, no, pinapaalalahanan. Baka nagdidwindle ang faith ni Archippus. Kaya, pinagsabihan ni Paul na see to it that you complete the ministry you have received in the Lord. Kasi baka nagkakaroon ng problema itong si Archippus dahil pinagsabihan ni Paul natapusin niya ang inumpisahan niyang ministry. So, ano ibig sabihin ng tapusin? Ibig sabihin, pag sinabing tapusin yung ministry, ibig sabihin, for life na yun, habang buhay, gawin mo. Kasi ang ministry kay Almighty Father, hindi lang nagtatapos sa isang span of time na parang project lang na matatapos. Hindi ganon. Kasi, ang ministry kay Almighty Father is for life to. Habang buhay to. Habang may hininga pa tayo. At matatapos lang yung ministry natin ng tayong mga Christians pag kinuha na tayo ni Almighty Father. Naintindihan ninyo? Ha? So, dire-diretso ang paglilingkod kay Almighty Father. Walang hinto. Wala pa ako nakikita rito ng mga apostles or disciples na nagbabakasyon. Hindi ko pa nakikita. Wala akong nababasa pa. Nagbakasyon, si Paul. Walang ganun, ano. Meron nagpapahinga, no? Nagpahinga, di ba si Jesus Christ, nagpapahinga siya. Kasi very stressful din. Dahil katawang tao lang din si Jesus Christ dito na nangihina. Kaya kailangan niya rin ng magkaroon siya ng rest, no? Ng magpahinga. Kaya minsan papahinga siya. Pero yung pahinga niya, konti lang, sandali lang. Hindi umaabot ng mga 2 days. O hindi naman nang maabot ng 1 day kasi laging may mga taong lumalapit kay Jesus Christ. So, hindi nagkakaroon. Kahit na gusto ni Jesus Christ na konting pahinga lang muna, hinga lang muna ng konti, syempre, biglang may darating na tao, tapos yung mga apostles niya, tuturuan niya pa yon pag walang mga tao. Pag sila-sila lang, kinakwentuhan niya. Verse 18, I, Paul, write this greeting in my own hand. Remember my chains. Grace be to you. So, laging pinapaalala ni Paul sa mga sulat niya, no? Yung kanyang, na siya ay nakakadena. Remember my chains. Yung sacrifice niya for Christ's work, no? Dahil nagtatrabaho siya para kay Jesus Christ. Ibinigay niya ang buhay niya kay Jesus Christ. Napaka ni Paul, no? Napaka faithful niya. Lahat ng mga apostles faithful. Hindi ko nakita si Paul dito, no, na nagkaroon ng blunder. Ang isa lang na blunder na nagawa niya is yung kay Stephen niya, no? Nag-agree siya nung napatay si Stephen. So, masaya siya nung namatay si Stephen. So, after that, tinawag na siya ni Jesus Christ. So, from then on, hindi na siya nawala sa path niya ng pagtawag sa kanya ni Jesus Christ. Hindi kagaya ng si Peter na kahit na apostle siya, nagdidwindle yung faith ni Peter. Si Peter, no, sabi ni Jesus Christ, alam mo Peter, hinihingi ni Satan ikaw sa akin, pero hindi kita binigay. Di ba nakalagay sa Bible yun? Bago pa man ipako si Jesus Christ,
hinihingi na ni Satanas si Peter kay Jesus Christ. Pero hindi binigay ni Jesus Christ. So tayo, magpe-pray tayo kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Jesus Christ, ilalayo niyo po kami sa tukso. Huwag niyo po kami hayaan na mapunta sa kaaway. Alagaan niyo po kami, ingatan niyo po kami. Ganun ang sasabihin natin kay Jesus Christ. Kasi mahal din tayo ni Jesus Christ. Kaya nga niya binigay ang buhay niya sa atin eh. So lahat ng mga tao mahal niya, kahit si Peter. Dahil hindi niya ibinigay si Peter. Tayo rin, hindi rin tayo ibibigay ni Jesus Christ. Unless na lang, kung tayo na mismo ang gusto na umalis sa poder ni Jesus Christ. Pag umalis tayo sa poder ni Jesus Christ, mapapahamak tayo. Dahil ang cover natin, ang nag-iingat sa atin, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ, kaya hindi tayo masasaktan ng kalaban natin. Dahil si Jesus Christ, ang ating kasangga, siya ang nag-cover niya, yung blood niya, nag-cover sa atin. Iniingatan niya tayo. Ay baka sabihin niyo, ba't nagkakasakit kung iniingatan tayo? Natural sa tao ang magkasakit dahil yung katawan talaga natin ay naluluma. Nagkakasakit talaga tayo dahil sa mga nagawa nating kasalanan ng mga ninuno. No? So, natural yon sa tao. At yon ang magiging daan na pag kinuha natin, yun ang magiging daan para makuha tayo ni Almighty Father tsaka na Jesus Christ, makasama natin sila in heaven. So, lahat ng mga bagay dito sa mundong to, baliwala to. Ang goal is to be with Jesus Christ and the Almighty Father. Para makita natin makuha natin ang mana natin. The real treasure is Jesus Christ and the Almighty Father. Tsaka yung magkakaroon tayo ng peace of mind doon, hindi tayo malulungkot. Nandun yung tunay nating pamilya, wala nang mind games, wala nang competition, wala nang chismisan, wala nang inggitan, walang kasalanan in heaven na makakapasok kahit katiting. Kaya dito pa lang sa lupa, pinapractice na tayo ni Almighty Father para maging worthy tayo to be Jesus' bride. Dahil kay Jesus tayo nakasabit, no? Wala tayong pagsasabitan na iba, kay Jesus lang. Sabit lang tayo kay Jesus Christ. Kapit tayo kay Jesus Christ. Mahal na mahal tayo ni Almighty Father. Huwag natin kakalimutan yan. Maikli lang ito, no? Itong Colossians chapter 4. Kaya maikli lang din tayo. Thank you and God loves us all so much.